Okay, good evening pa rin, no? Because we still have 14 minutes bago mag alas 12. So, evening pa rin po tayo. Okay? So, right now, I would like to share with you, malamang parang sirang plaka sa inyo, pero may bago akong revelation dito. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. John 14:6. Ano ang bagong revelation dito? Ang kabutihan ng Diyos, nag-uumapaw po talaga kahit saang anggulo mo tignan ang buhay. Okay? Lagi siyang may paraan sa bawat sistema. Lagi siyang may paraan sa bawat problema. Okay? At ano ba ang pinaka-problemang sinolusyonan niya? Sa Genesis chapter 3, makikita po ninyo ang provision niya sa kasalanan. Walang iba kundi siya mismo magiging tao, mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? At sa pamamagitan ng biyaya, masaganang habag, ibig sabihin ng biyaya, sobrang sagana, unlimited. Okay? At sa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya, tayo maliligtas. Lahat ng mananampalataya sa Kanya. Kung inyo pong matatandaan, may senaryo sa Old Testament na natuka ng mga ahas sa mga tao. Diba? Then the Lord told Moses, gumawa ng serpiente na parang tanso. Tumingin at tumitig doon yung mga nakagat at gagaling. Yan po ay paralel ng gagawin ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Napakaganda. Amen? So, ang biyaya. Kalain niyo yun sa pamamagitan ng biyaya. Sa pamamagitan ng libreng alok ng kaligtasan. Doon tayo naligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa mga gawa natin. Hindi tayo naligtas dahil sa mga pwede natin gawin para sa Diyos. Sapagkat ang tao po, tayo po, ay likas na mahina. Bakit po mahina? Bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva. Unang mga parents natin. Domino effect. Sunod-sunod. Amen? Pero ang provision ng Diyos, sobra. Kaya itong gusto kong i-encourage po kayong lahat. Tayong lahat na mga Kristiyano, laging may paraan ng Diyos sa kahit na anong suliraning meron ka. Nandiyan ang kanyang kamay na sinasabi, ako ang bahala sa iyo. Yan ang sabi ni Lord Jesus Christ. Okay? So, ang respond lang ng taong kailangan niya. Kailangan lang rumisponde ang tao. Halimbawa, nakalagay by faith ang kaligtasan. Tapos magmamatigas pa sila, ay may rehilyon ako. Pinanganak na akong ganito. Kandado, nakakandado, nakasarado pa. Aba, pag ganyan ang iyong kaisipan, makakandado ka na rin sa impyerno. Hindi po ganyan. Ang Biblia nagsasabi, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sirang plaka, sirang CD, bahala kayo. Sira ulong mga aso, maingay. Okay, itong gusto ko pong sabihin po sa inyo, hindi po nakakasawa ang gospel sapagkat ito ang power of God to save mankind. Ulit-ulitin natin ang gospel, patuloy nating ibahagi, lalo na sa mga kamag-anak natin na alam natin na hindi pa saved. Lalo na ngayon, we are waiting for the rapture. Anytime, tutunog ang trompeta, papaitaas ang lahat ng mananampalataya. Tandaan niyo po sa rapture, yung mga namatay na, ever since noon pa na naglagak ng pananampalataya kay Jesus, mabubuksan ang kanilang mga libingan at sila ay lalabas doon with the glorified body. Tapos tayo, papalitan po tayo. Papalitan ang ating body ng glorified body. At sabay-sabay tayong papaitaas. May nagtanong nga sa akin paano yung mga dati ng patay, baba uli doon sa kanilang libingan? O syempre kako,
Ganun nga sa Bible eh. Bababa ulit sila sa libingan, tapos papaitaas. Pero yung makakakita kay Jesus for the first time, tayong mga hindi namatay. Okay. Oo nga naman. Tama, di ba? Tayong mga hindi inabuto ng kamatayan na physical at na-rapture tayo, for the very first time, we will meet the Lord Jesus face to face for the very first time. Pero yung mga, yung mga dati nang patay, tapos binigyan na ng glorified body, nakita nila si Jesus dati. Siyempre, nag-stay na sila sa heaven with Jesus. Kaya lang, kailangan nila magkaroon ng glorified body. Kasi ganun po talaga ang system. May system ang Diyos. May system ang Lord na yun na nakasulat sa Biblia. Ayun lang gusto ko sabihin sa inyo. Okay? So, napaka-exciting. Napaka-exciting maging born again Christian. So, huwag nating sayangin. Ibahagi natin ang kabutihan ni Jesus sa lahat ng mga tao. Hinihintay na po natin siya anytime. Anong event ang hinihintay natin? The rapture of the church. Bakit nga po ba mag-rapture? Sapagkat aalisin na ng Panginoong Jesus ang kanyang iglesia o ang kanyang church. Sino ba ang church? Building ba? Institutional church ba? X. Hindi. Hindi yon. Ang church ay tayo. Itong body natin. Ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Aalisin niya na tayo dito para hindi natin danasin ang tribulation na 7 taon yan. 7 taon na. First 3.5 years, tribulation. The second 3.5 years, worse. Yung ipapatigil na ng Antikristo yung pag-o-offer, itatanghal niya ang sarili niya, sasabihin niya siya ay Diyos. Yun, dun po papasok ang Great Tribulation. Delubyo. Matinding delubyo. Okay? So, napakasarap maligtas ngayong church age. Good night po. God bless.